So ayun mga kasipat, good afternoon sa inyo. Time check, nasa 5:30 na po tayo ng hapon. At pasensya na, ngayon na tayo nakagawa ng part 2 na video ng ating night vision. So eto, dala na natin yung night vision binoculars by Bekentech. So ating itetest ito ngayon. So hindi na natin na-test ng umaga kasi palaging umuulan dito sa amin at ngayon lang din tayo nakatime. So pasensya na, at 5:30 ng hapon tayo ay mag-check kung ito ba ay gagana sa kanyang specification. So ayun mga kasipat, kung makikita nyo, nandito lang tayo sa gilid ng highway. So yung lugar natin is Dumalag, Capiz. So for now, magre-range finder lang tayo. So yung gagawin natin is hahanap tayo kung ilang meters ba yung mga targets natin. And then sisilipin natin sa ating night vision. Tingnan natin kung kaya niyang kumuha ng ilang distance, or sample nasa 100 meters kung kaya niya ba. So try lang natin. And then the same time, babalikan natin mamayang gabi para matest kung okay na okay ba yung kuha niya. So ayun mga kasipat, before tayo mag-umpisa, aking pinapaalala lang na itong Bekentech binoculars na ating i-review ngayon is ating ipapa-pre-raffle sa ating GC dyan. So after ng thermal, ipapa-pre-raffle po natin ito. So sample, kung 10 slots yung kinuha mo sa thermal na pa-raffle natin, 10 slots din po yung makukuha mo sa free raffle po natin. So ayun, sa gustong sumali, lalagay ko lang yung aking Facebook account dyan sa description below at sa video na to. So test muna natin, hanap muna tayo ng distance o ng target kung ilang meters. So ayan, dito yung rangefinder natin. So itong puno ng bayabas is nasa 49.6 meters. And then itong puno naman ng tatlong niyog na ito is nasa 68.5 meters. And then ito naman yung pulitik, 32 meters, 32.8. And then yung poste, hanap tayo ng poste. May poste dito na malayo. Ayan yung poste. So eto, tingnan natin kung ilang meters yan. Nasa 87.6 meters. So hanap pa tayo ng mas malayo. And eto, ayan o, nasa 101 meters yung mga palay. So kung makikita nyo, yung sa pinakamalayo, ayan o, ang ganda kasi mayroong mga ibon dyan. So sanctuary yan ng mga ibong tulabong yung tawag dito sa amin. So tingnan natin kung ilang meters yan. 234 meters. So yan mga kasipat, i-install na natin yung Bekentech dito. And then after natin mag-install, tingnan natin kung kaya niya bang maabot yung pinakalayo na 234 meters doon sa tinalapuan ng mga tulabong o ng mga ibong puti na yan. So ayan mga kasipat, stay tuned lang po kayo. So ayan mga kasipat, na-install na natin sa mga tripod natin yung ating Bekentech na night vision. And then naglagay na rin tayo ng tripod para sa ating cellphone dahil hindi po tayo makakapagpa-record dito sa ating screen as long as hindi po siya pumunta sa kanyang settings na nagre-recording siya through video. So naglalagay lang ako ng cellphone po dito para makita nyo naman kung paano natin pagalawin or ano yung kanyang pag-on netong ating binocular. So nalagay dun sa kanyang specifications na night and day po siya, pero hindi po siya pwedeng tutok directly sa sunlight. So ngayon, alas 5 na po tayo ng hapon nag-start para naman medyo maliwalas na rin yung panahon at kasi palaging umuulan. So ayun mga kasipat, papakita ko lang sa inyo kung paano mag-on ng ating binoculars na night vision. So ayan mga kasipat, kung makikita nyo, ito po yung ating on-off button. And then dito tayo mag-adjust ng brightness niya. So pagkaka, automatic ka po itong ilaw. At automatic kung ano makikita mong colors dyan sa video, is yan din po ang lalabas. Pero kapag gusto mong ma-black and white, ito po yung pipindutin mo during gabi. And then ito po yung kanyang magnification adjustment.
going forward and then going backward. Hanggang 8x po yung kaya nito. And then dito tayo mag-a-adjust ng ating IR. So ito po. Yan, dito tayo mag-a-adjust ng ating parallax adjustment. So, sige, on na po natin. Ayan, so umilaw na siya. And then, kung makikita nyo mga kasipat, ayan na yung kuha niya. Ayan. So, nasa 80 meters ata yan. So, sobra 80 meters. So, makikita nyo, large siya. At then, yung unang lumalabas is yung camera. So, ang gawin po natin is adjustin po natin siya sa recording. So, one press lang po sa menu. Ayan. So, naging camera na po siya. So, video. Sorry, naging video na po yung kanyang camera. So, adjustin lang po natin yung kanyang parallax adjustment para maging clear. So, hanapin natin yung magandang kuha nito. Ayan, umunti na po siyang gumaganda. So, 1x lang po yan mga kasipat. Ayan, so, ayan, kaklaro mga kasipat. Yan na, oh. Within 1x. So, ngayon, gagawin natin, press natin yung recording. Yung i-click lang po natin dito is yung OK button sa taas. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, transfer na tayo sa video ng camera. Ayan, meron na siyang lumalabas na red dot dyan. So, ibig sabihin, siya po ay nag-on na. Okay na yung kanyang recording. So, eto mga kasipat, papakita ko lang sa inyo kung bakit dito ko pwesto. Ganito kasi kaganda yung view. Ayan, oh. Yan, marami po ibon ito na dumadaan. Dahil, sabi ko nga kanina, dito po sila namamahay. Ayan, dyan po sila dumadapo sa mga puno ng mga niyog. Ayan, maghapon. So, nandito po yan sa amin. Nandiyan po sila talaga dumadapo everyday. So, wala pong bumabaril yan dito ng mga hunter kasi para sa akin, as a hunter din, hindi din namin yan babarilin kasi di po namin yan kinakain yung karne niyan. So, I don't know sa ibang lugar kung merong kumakain po niyan. So, ayan o, makikita nyo mga kasipat, ang dami talagang ibon dito. Ayan o, daming ibon dumadapo dyan. Ayan. So, napakaganda ng view. So, tingnan natin yung kanyang 8x na magnification. So, parang hindi ako makapag-start ng vlog nito dahil no, tingnan nyo, at dami nilang umuwi sa kanilang mga dinatuang puno. Ayan o. Yun. Dami. At maganda tingnan kasi kanina color green yung dahon dyan, ngayon nagdahan-dahan na nagiging puti na. So, ang gawin natin is zoom in lang natin. So, full press lang tayo dito sa kanyang arrow forward. Ayan. So, at 4x, 4.8x, ganyan sa clear sa 200 meters. Ayan. So, sobra 200 meters yan mga kasipat. Then, full zoom natin hanggang 8x. So, yan yung makikita mo sa 8x. So, yung gagawin natin, adjustin natin yung kanyang parallax adjustment. So, pasensya na, nanginginig po yung kamay ng inyong cameraman. Ayan. So, adjustin pa natin. Okay. So, nag-blurred na. Balik tayo. So, ayan mga kasipat. Yan lang yung na-adjust ko. So, pasensya na po. So, clear pa naman po siya at 234 meters. So, nanginginig po kasi yung kamay natin, hindi pa tayo makakuha ng magandang video. Pero maganda siyang klaseng binocular. So, night and day po siya, not directly na itutok lang natin sa direct sunlight. So, ayun, balik tayo sa 1x. Ayan po yung inyong makikita sa 1x. Yan. So, yung IR nyo po, automatic nag-off yan as long as gabi, umaga or tanghali. So, as long as may sunlight, yung IR niya po is off. Mag-on lang po yan during gabi. So, ayan po yung ating bayabas. So, tingnan po natin yung kanyang distance. Nakalimutan ko na eh. So, I think nasa 40 meters po ata yan. So, tingnan naman natin yung puno ng niyog. Yung tatlong niyog. Ayan po yung puno ng tatlong niyog.
So, mamayang gabi, babalikan natin yan. At tingnan natin kung paano siya ka-clear. And then, yung mga, kanina, yung mga palay. So, sobra 100 meters yung kanina. So, i-zoom in na natin sa palayan. 8x. So, ayan po, yung kanyang kuha within 8x sa 100 meters. So, ibig sabihin, kaya niyang kumuha ng 300 plus meters at okay na okay pa kasi clear pa siya. So, titingnan natin mamayang gabi kung maganda pa rin ba yung kuha niya. So, punta naman tayo sa kasi may bondo na naglalakad ang liit. I don't know kung makukuha niya, kaso nga lang, ang bilis talaga tumakbo ng ibon na yon. Ayan ang kasipat. Ayun matakbo-takbo. Kaso lang problema, I don't know kung kaya yung capture sa ganang na target. So, yung zooming lang natin. Ayan mga kasinta to. 8x niya sa ganyang kaliit na foot. Ayan, matakbo. And balik natin sa 1x. Maganda to kasi parang hindi ko na gustong bumili ng cellphone at ito na lang yung kukunin ko. Kasi tingnan mo, makaka-capture niya talaga yung mga malalayo. Ayan. So ayan Yun. Ang ganda ng view. Ang ganda po ng view dito. Ayan. Maganda yung view dito sa lugar ng Pinespoan ko mga kasipat. So ayan mga kasipat. Thank you so much. So mamayang gabi babalikan natin pag madilim na, and then after that try naman natin yung kanyang night vision kung gaano ba siya kalinaw during gabi. So I don't know kung kaya niya pang abutin yung bundok niyan sa night vision niya, pero I don't know kung kaya niya. Pero nakalagay doon kasi is 350 meters yung kaya niya. So i-try natin mamayang gabi yung puno ng mga niyog na yan na may mga ibon. So try natin kung clear pa rin yung kuha niya at kung visible pa rin ba yung mga ibon na yan during gabi. So ayun mga kasipat, stay tuned lang po kayo para sa mamayang gabi. So ayun mga kasipat, good evening sa inyo. So binalikan lang natin yung area at ngayon time check is nasa 9:30 na po tayo ng gabi. But then, napakadilim na po. So, hindi nyo na po makikita yung aking itsura kasi wala po tayong dalang ilaw. And much better din po yun para hindi po tayo makita ng mga ibon dito. Pero at the same time, yung light ng ating mga screen is nandito sa aking muka. Kaya kahit anong gawin natin is makikita pa rin tayo. But then, eto na-on ko na yung ating binoculars. So ayan mga kasipat, yung mga range finder natin kanina na mga targets natin is ating bibidyohan gamit itong Bekentech Night Vision Binocular. So tingnan natin kung kaya niya pang maabot kapag gabi. Pero asahan natin na paggabi is blurry talaga yan dahil yung kanyang kuha ng night vision is black and white. So ayun, papakita ko lang sa inyo yung area na ating binibidyo kanina nung alas 5 ng hapon. So, eto na yung makikita nyo ngayong gabi. Ayan mga kasipat. Ayan. Ayan mga kasipat. Yan lang yung makikita nyo ngayong gabi. Napakadilim. Ayan. So, maswerte tayo dahil may dumadaang mga sasakyan. At medyo may light pa tayo dito sa likod. Pero ayan sa gilid lang tayo ng highway. So yung puno ng niyog, yung tatlo is hindi na makikita. Pati yung palayan. So bali yung makikita lang natin talaga is yung ilaw dun sa dulo. So kasi merong bahay po doon. And then eto na po yung ating target kanina, nasa 40 meters ata yan, sobra. Ito yung makikita nyo sa 1x, ayan So, pwede nyong taasan yung kanyang brightness. Ito, re-record lang natin. Ayan, so recorded na.
Pwede nyong taasan yung kanyang brightness. Ayan, so umiilaw yung kanyang IR2, 3, IR4, IR5, IR6, IR7, hanggang IR7 lang siya mga kasipat. So, tingnan naman natin yung puno ng tatlong niyog. So, eto yung tatlong niyog kanina. Ayan. So, sobrang linaw, parang may flashlight ka lang. Pero aking papakita sa ating isang camera dito kung ano yung itsura ng puno ng niyog kung hindi tayo magre-record sa ating binoculars. Ayan po yung itsura ng niyog sa ating isang camera. So, napakadilim. Pero pag yung Bekentech naman yung gagamitin natin is parang may flashlight ng sa. Pero kasamang palad, wala po atang hayop dyan sa taas ng niyog. So, hindi natin makikita kung anong itsura nung ibon or anong klaseng hayop na nasa dyan sa taas ng niyog. Dahil wala pong ibon or hayop dyan. So, ayan. Diretso naman tayo dun sa sinisipat natin kanina na more than 200 meters. So, ayan mga kasipat, oh. So, i-zoom natin hanggang 8x. Kung may makikita pa tayong mga ibon dyan. Kasi kanina, maraming ibon dyan. Ngayon, wala nang tayo makitang ibon. Kasi black and white na and blurry na siya. So, a-adjustin lang natin yung kanyang IR. Yung kanyang magnification. Kung magiging clear ba sa kanyang distance na 200 plus meters. So, tingnan natin kung magiging clear pa ba. Ay nako, wala na mga kasipat. Hindi na siya magiging clear during the night at 200 plus meters. Yon. So, okay lang din kahit hindi siya clear ng maganda. Ang importante sa umaga is makita natin na maganda siya. So, balik natin sa 1x. Ayan. Yan kanina yung dinadapuan ng mga tulabong. So, puntahan naman natin yung 100 plus. Ayan yung 100 plus kanina, yung palayan. So, i-zoom in natin hanggang 100 meters. Ayan, so within 8x, ayan po yung kanyang inyong makikita. So, hindi siya clear. Kahit adjustin pa natin yung kanyang magnification or yung kanyang parallax, wala talaga. So, ibig sabihin, paggabi, short distance lang siya mga kasipat. At tingnan natin kung may mga ibon. Kung gaano ba ka-clear yung kanyang kuha sa mga ibon. So, ayan, may mga pumuputi-puti doon. Mga ibon po yan. Yan o, tumatakbo-takbo. So, tingnan natin kung kaya ba hanggang 8x. So, within 8x, ito yung makikita nyo. Blurry siya mga kasipat. So, adjust lang tayo hanggang 5x. Ayan. Yan yung makikita nyo mga kasipat sa 5x. Sa 3x naman, magnification is yan. Yung makikita nyo. Ayan. So, paggabi, yung makikita nyo lang talaga na clear is siguro tao kaya nang kunin kapag ganun kalayo. So, tingnan naman natin yung motor kanina. Eto. So, clear naman siya. Sa kasamang palad is wala lang talagang hayop mga kasipat. So, okay lang din. Clear naman siya within 30 plus meters hanggang 40. Ayan, nasa 60 plus ata yan kanina. I don't know kung na-record natin or nakunan natin ng kung distance, kung ilang meters yan. Pero nakalimutan ko na kasi.
Ayan, clear naman siya. So, kung tao lang siguro mga kasipat, kung may naglalakad dyan, is clear na clear. Pero kasi maliliit na talaga yung ibon. At 100 plus, hindi na po siya clear. Kung isusum natin hanggang 8x. Pero kapag 1x lang at may tao dyan naglalakad, is makikita talaga natin. Ayan, so eto nasa 40 plus meters ata ito. Ayan. So ayan lang yung makikita natin during gabi mga kasipat. So pasensya na, wala tayong makitang hayop na malapit dito, kaya hindi natin makikita kung ano yung itsura ng hayop. Sana meron kahit malapit lang, pero wala talaga. So yan yung kanyang clarity during gabi mga kasipat. Black and white. So hindi na magiging clear yung kanyang kuha within 100 plus meters kung zoom pa natin. Pero kapag ito lang is makukuha pa rin natin. So okay na rin siya kasi surveillance pwede ito. Tapos kapag kayo nagka-camping or nag-hunt, mas makikita nyo kung merong ibon doon or wala. So this is the good thing sa Bekentech Night Vision Binoculars mga kasipat. So ayun, hanggang dito na lang yung video natin ngayong gabi. Thank you so much sa inyo mga kasipat, sa inyong suporta. And the same time, God bless you all and keep safe always.